pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pagguho ng lupa sa Pantukan, Compostela Valley na ikinasawi ng 25 tao dahil daw sa pagmimina. Bayan ng Pantukan, isinailalim na sa state of calamity. Paghahanap sa mahigit 100 nawawala, pahirapan. 4 na nakaligtas sa landslide na isinugod sa ospital sa Tagum, Davao del Norte. Kritikal ang lagay. 2 dating hepe ng AFP at 10 dating opisyal at personalidad na dawit umano sa pabaon, inirekomenda ng sampahan ng reklamong plunder. Iskultor at deboto ng itim na Nazareno na nakagawa ng humigit kumulang 100 replika ng puon, nagkwento tungkol sa kanyang pamamanata. Pagdedeklara ng 2012 bilang taon ng bayaning si Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, tampok sa barangay Saksi. Sa Russia, batang lalaki, kritikal matapos atakihin ng tigre. At pagkahaba-habang cake, pinagpiestahan ng libo-libo sa Mexico ilang araw bago ang Three Kings Day. Saksi! Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pantukan sa Compostela Valley matapos ang nangyaring landslide na ikinasawi ng 25 tao. Hindi umulan kaninang madaling araw nang mangyari ang pagguho, kaya kabilang sa mga sinisilip na dahilan ng landslide ay ang pagmimina sa lugar. Nakapagpalala rin daw sa sitwasyon ang pagtatayo ng mga bahay sa mismong bundok. Mula sa Pantukan, Compostela Valley, saksi si Chino Gaston. Tuloy-tuloy ang pagpapadala ng rescue teams ng militar sa Sitio Diat 1 at 2 ng barangay Napnapan sa bayan ng Pantukan, Compostela Valley, kung saan bumuo ang malaking bahagi ng bundok kanina. Ayon sa mga otoridad, higit kumulang sa 1,000 metro ang lalim na pinagkak na lupa. Pero pahirapan ang pagpunta roon dahil sa makapal na ulap at panakanakang ulan. Kanina tinanggang pasukin ng GMA News ang barangay Napnapan. Pero dahil sa kapal ng ulap, hindi makapasok ang ginamit naming helicopter. Bukod sa 25 patay at 16 na sugatan, tinatayang may 100 tao pang nawawala at pinaniniwalaang natapunan ng gumuhong lupa. Kwento ng mga nakaligtas, nakarinig daw sila ng malakas na dagungdong dakong alas 3 ng madaling araw na sinundan ng pagkawala ng kuryente at paggalaw ng lupa. Pagmata, dito, Dinaganay na may gawas. Ano niyo, pinay na matay? Ubay-ubay ba? Sila katao man din natin. Ambot lang ba sa amo Kuwang ito ng Philippine 1st Infantry Aguila Division. Makikitang bahagi ng nadaanan ng guho ay isang tunnel na ginagamit ng mga maliliit na minero sa lugar. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ng Philippine Army, PNP, mga rescue teams at mga mining company sa lugar. Maka-expect ka talaga na maraming casualty because madaling araw nangyari. And then, ang daming shanties na mga maliliit na kubo sa gilid ng site ng landslide. Our company will provide vehicle and also the rescuer coming from volunteers from Pantukan. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng landslide hanggang ngayon. Ang huling pagulang kasi noong nakarang 2 araw pa raw at di naman kalakasan. Gayunpaman, matagal na raw binababalang landslide prone ang lugar. Kaya 2008 pang binawalang tirhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Last night, walang ulan. There was no rain. 2 days before, medyo meron pero hindi masyado malakas. And this is part actually of the mining area. Sa utos ni Pangulong Aquino, bibisita si DILG Secretary Jessie Robredo sa Pantukan para personal na alamin ang sitwasyon doon at pangunahan ang investigasyon. Mula sa Compostela Valley, Chino Gaston ang inyong taksi. Sa Tagum City sa Davao del Norte naman, isinugod ang ilang nakaligtas sa landslide sa Compostela Valley. Live mula sa Tagum City, saksi si Steve Dailisan. Steve. Alas 5 nga ng madaling araw bukas, ipagpapatuloy ang search and rescue operations sa Sitio Diat 1 at 2 sa Barangay Napnapan sa Compostela Valley. Dito naman sa
Davao Regional Hospital ay patuloy pa rin ginagamot ang mga nakaligtas na biktima. 16 na minero ang mapalad na nakaligtas sa pagguho ng lupa sa bulubunduking bahagi ng Barangay Napnapan. 9 sa kanila ang isinugod sa Davao Regional Hospital sa Tagum City. Pawang head at chest injury ang tinamo ng 6 na biktimang nakakonfine pa ngayon sa ospital. 4 sa kanila nasa intensive care unit pa matapos sumailalim sa minor surgery. Blunt head injury kasi yan. Kung medyo nakalog, may mga bridging veins yan siya doon or yung mga ugat, yung tawagin natin in layman. Pwede kasi yan yung pag naputol yun sila dahil sa naalog siya, magdugo yun, so pwede yun mag-accumulate. Karamihan daw sa biktima ng pagguho ng lupa hindi taga Compostela Valley, pero nangako ang opisyal ng lalawigan na sasagutin nila ang gastusin sa ospital maging ng pagpapalibing dun sa mga sinawing palad. Sa 25 kumpirmadong patay, 18 na ang na-recover. 14 sa kanila na ibaba na sa munisipyo habang ang 4 na iwan pa sa barangay. Ang 7 na kumpirmang patay, batay sa impormasyon mula sa mga nakaligtas na nagsabing natabunan ang kanilang kasamahan. Bandang hapon itinigil pansamantala ang search and rescue operations dahil sa pagulan. Lubha raw itong delikado para sa mga rescuer. Di pa matiyak ang bilang ng nawawala pero ayon sa reliable source ni Governor Arturo Uy, nasa 30 hanggang 40 pa ang posibleng natabunan ng buhay. Intensify natin yung retrieval operation. Meron tayong mga additional equipments na darating doon. And hopefully, in the next, kung maganda lang panahon, in the next 2 or 3 days, ma-retrieve na natin yung lahat ng missing. Chances na meron pang mga buhay, gaano po kala? Medyo mahirap na siguro. Mahirap. Yan, nalibing na. But we are still hoping na baka may ilan pang mag-survive. Igan, dahil nga sa insidente ay idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Pantukan sa Compostela Valley. At maliban sa mga rescuers at dun sa mga minero ay mangilan-ngilan na lamang silang naiiwan doon sa mismong site. Mas higpitan na raw bukas, Igan, ng lokal na pamahalaan yung kordon doon para hindi na makabalik yung mga minero at hindi na maging paulit-ulit ang ganitong klase ng trahedya. Live mula rito sa Tagum City, Davao del Norte, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Matagal nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na landslide prone ang lahat ng bayan ng Compostela Valley. At sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagmimina sa ilang bayan dahil sa laki ng deposito ng ginto sa kabundukan ng Comval. Saksi si Julius Segovia. Sa Compostela Valley, isang lalawigang hitik sa likas na yaman, nakalaunay ginatasan, kakambalang bangungot ng tila paghihiganti ng kalikasan. Abril nung isang taon, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa Barangay Kingking sa bayan ng Pantukan, 14 ang patay. May 2009, landslide sa barangay naman ng Napnapan sa Pantukan, 20 ang patay. September 2008, sa poblasyon Masara sa bayan ng Mako, 24 ang patay. Sa Compostela Valley, hindi na nga raw mabilang ang mga nabiyuda ng pagmimina. Sa special report ng GMA Davao noong February 2010, nakilala si Marieta Piquero. Namatayan ng 2 asawa matapos gumuho ang tunnel. Pero minero pa rin ang ikatlong pinakasalan. So karon na nagminyo na pud ka, linya na po ikatulo. Ang sama po na siya. Pantero gyapon po dili na sa Australia diri na sa Arctic. Naagya po mga kadlok. Pero siguro kung palad sa tao nga mamatay siya diyan lagi siya tama. Unang uminit ang tinaguri ang gold rush sa Diwalwal sa bayan ng Moncayo. Halos 3 dekada ang nakararaan. Ang halaga ng gold deposits dito, pinaniniwala ang umaabot ng $36 billion. Kaya naman hindi bababa sa 100 ang butas sa kabundukan ng Diwalwal. Pero kahit alam ng mga minerong 50-50 raw ika nga ang kanilang tsansang makalabas ng buhay sa minahan, tuloy pa rin sila para lang maitawid sa gutom ang mga pamilya. Doon nila kinukuha ang kabuhayan nila kasi nagmimina sila ng ginto, hindi mo sila mapaalis. Tapos at the same time, maraming nakikinabang. Hindi lang siyempre yung mga pamilya nandun, kundi yung mga negosyante, tapos yung ano. So, ang point dito is kailangan may enough courage ang mga political leaders to finally say, hindi pwede. Dati nang lumabas sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau na landslide prone ang lahat ng mga bayan sa Compostela Valley. Pero sa bayan ng Moncayo, Mako at Pantukan, pinakamaraming natukoy na peligroso.
ibig sabihin, posible ang pagguho kahit walang ulan. May kita niyong kulay ng geohazard map namin, kulay pula. Ang ibig sabihin ng pula, lahat yan ay landslide prone area. So dapat sa lugar na yan, wala dapat namamahay dyan. Nitong huling bahagi ng 2011, naglabas na ng ordinansa ang provincial government para ipagbawal ang small-scale mining sa kung saan-saan lang. Pero may 2 taong transition period pa bago ito lubusang maipatupad. Gayunman, iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino na ilikas ang mga residente sa pinakahuling pinangyarihan ng pagguho, sabay pagtitiyak na may mananagot sa insidente. We conduct an investigation. We identify the accountability. We identify the liability. And if they fall within the liabilities, then we should enforce the punitive sanctions. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.